Magandang gabi, Oriental Mindoro. Ika-17 sa buwan ng Hulyo taong 2014. Ito po ang TVNet Newsline. Sa ulo ng ating mga balita, mga pananim sa lungsod hindi gaanong naapektuhan ni Bagyong Glenda ayon sa City Agriculture. Biyahe ng mga barko sa pantalan ng Calapan balik na sa normal. Pag-shutdown ng makina bunsod ni Bagyong Glenda, sanhi ng pagkawala ng supply ng kuryente sa lalawigan. Posibleng mas malaking pinsala iniwasan ayon sa Ormeco. Sa detalye ng ating mga balita, gabi ng ika-16 ng Hulyo nang nagparamdam ang lakas ni Bagyong Glenda sa lalawigan. Kaugnay nito, dakong alas 11 ng nasabi pa ring araw, nagsagawa ng shutdown ng makina ang Ormeco. At ayon kay Member Services Division Chief Andy Zamora, ito ay upang maiwasan pa ang mas malaking damage sa mga linya ng kuryente dahil sa posibleng pagbagsak ng mga puno at malakas na hanging dala ng naturang bagyo. Nag-start kasi yung hangin, naramdaman natin ang hangin alas 9 ng gabi. Akala natin ay alas 9 ng umaga yung dadating sa atin, pero gabi pa ay hinambalos na tayo ng Bagyong Glenda. At yun nga, hanggang alas 11 ng gabi meron pa tayo, pero nung alas 11:20 na, doon na talagang total blackout na tayo. Mas wala na kasi talagang yung coverage area ng Oriental Mindoro ay talagang malakas ang hangin. So wala nang magawa ang lahat ng IPP natin na talagang yun na, talagang i-shut down na ang makina lahat. Kasi ang linya natin ay binababag din naman ng mga halaman natin. Marami rin nagtumbang puno, kaya nung umaga ay yung ating mga lineman on duty sa pamumuno ng TST manager, umaga pa lang nag-start na sila ng inspection at assessment kung may damage. Anya pa na ibalik kaagad ang supply ng kuryente sa mga main line ng Ormeco, kalinsabay ng unti-unting pagbibigay ng kuryente sa iba't ibang lugar. Nung matapos silang mag-assess ng damage, buti na lang wala tayong masyadong damage talaga sa Oriental Mindoro. Pero sa lakas din naman ng hangin, may mga puno, may mga bahay din namang na-damage. Pero sa linya natin, awa ng Diyos, wala naman. So as early as 6 in the morning, yung R2D, yung linya ng Gaisano hanggang dito sa substation, alas 6 ng umaga na-resume yan. Then nag-utay-utay na tayo. Yung ito mga backbone line agad ang inuna, yung mga highway, kumbaga yung mga main line. So yan, nag-umpisa tayo sa R2B. Yan naman ay mula dito sa substation papuntang hanggang Suki na yan, hanggang doon sa dulo. Kasama na dyan ang ating provincial hospital, inuna natin yan. So nagkaroon niya ng ilaw ng mga alas 10 ng umaga. Sa kabila naman ito, tiniyak rin ng opisyal na patuloy na gumagana ang mga power plants kung saan makakasiguro ang mga mamamayan ng sapat anya na supply ng kuryente sa buong lalawigan. Dahil dito, kung saan kabilang ang ikalawang distrito ng lalawigan sa kanilang ininspeksyon at naibalik na rin ang supply ng kuryente dito. Samantala, nasa halos 90% na sa kabuuan ang naibabalik sa serbisyo ng kuryente, kung saan pawang ambay ng San Teodoro at Puerto Galera na lamang ang kinukumpuning linya dahil anya sa pagkasira ng poste ng Napocor sa bahagi ng Barangay Santo Niño, Puerto Galera. Matatandaang kamakailan lamang ay natigil ang paghuhukay at pagpapalalim ng ilog sa tulay ng Barangay Camilmi, lungsod ng Calapan, matapos masira ang dredging machine na ginagamit sa nasabing operasyon. Dahil dito, patuloy pa rin ang nararanasang pagbaha ng mga residente sa Uba Street, Barangay Lalud. Anila, mas lumala umano ang pagbaha dahil natatagalan bago pa ito humupa at nadagdagan pa umano ang problema sa pagbaha dahil sa mga nagsusulputang illegal settlers sa mismong ilog na nakatayo. Ayon kay Assistant City Engineer Monet Jeronimo ng City Engineering Office,
Kasalukuyan umanong under repair ang nasabing makina kung kaya't isasagawa nila sa Phase 2 ang pagpapatuloy ng pagpapalalim ng ilog hanggang sa Barangay Lalud na sinisimulan ng iproseso sa pamamagitan ng paghahanda ng mga kakailanganing papel para sa operasyon na nakatakdang gawin sa huling linggo ng buwang kasalukuyan hanggang sa unang linggo ng Agosto kasalukuyang taon. Yun nga, under repair ang Water Master. Ngayon nag-decide na si Mayor na magkaroon ng Phase 2 from Pamahay Homes to Lalud. Kasi nga inaalaala din niya yung pagbaha. Alam niyo naman na laging kaunting ulan at bumabagyo ay talagang bumabaha sa Lalud. Nag-decide siya ngayon na magpa-program at for bidding itong from Pamahay Homes to Lalud upstream. Samantala, sa pagdaan ni Bagyong Glenda, ilang pananim ang naapektuhan. Ganun pa man, ayon kay City Agriculturist Carlos Domingo, hindi umano grabe ang naging epekto ng naturang bagyo sa agrikultura ng lungsod, maliban sa ilang mga palayan na may bagong tanim na binhi ang nalubog sa tubig ulan na idinulot ng bagyo. Sa inisyal na ulat, nasa 221,600 pesos ang halaga ng pinsala sa pananim mula sa mga barangay ng Bayanan 1, Puting Tubig at Santa Isabel. Samantala kung ayuda naman sa mga naapektuhang magsasaka ang pag-uusapan. Anya, malabo pa umano ito dahilan sa hindi naman grabe ang nasira ng Bagyong Glenda at hindi nagdeklara ng state of calamity ang lungsod taliwas sa ibang bayan na nagtamo ng matitinding pinsala. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTV. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. We may live on the same planet, but often we're worlds apart because there are gaps between us. Gaps that are formed because of our differences. At Maybank, we believe we can cross these gaps. We can build bridges that unite people. Bridges that connect us with a future we're planning for. Let's bridge those gaps by being human. Maybank, humanizing financial services across Asia. Mga saging na nahihinog na, mga bakang tila gutom na gutom at mga biyaherong inip na sa paghihintay ng muling pagbiyahe ng mga barko. Ito ang sitwasyon kahapon sa parking area ng Barangay San Antonio at sa holding area ng mga stranded na sasakyan sa bahagi ng C5 Road patungong Bayanan. Ilan sa kanilang aming nakapanayam ayon kay Ginang Aida Valencia, taga-Bungabong at may mga ibabiyaheng kalakal. Tiniis nila sa loob ng sasakyan ang malakas na hangin at ulan noong kasagsagan ng Bagyong Glenda. Hindi na anya sila bumalik sa Bungabong dahil dagdag gastos pa sa gasolina kung sakali. At inaalala niya ang posibilidad ng pagkabulok ng mga iluluwas na pipino at guyabano sakaling matagalan pa ang pagkaantala ng biyahe. Mabubulok ang mga kalakal namin. Paano po ang ginawa niyo kagabi? Lakas-lakas lang hangin at ulan. Ay, dito lang kami sa jeep. Dito lang natulog. Nakaupo lang kami dito. Ang hirap nga eh. Mula naman sa Iloilo ang truck driver na si Jerry Diaz na taga Benguet at nakatakda nilang kunin ang mga kargang gulay ng kanilang kasamahang truck na stranded naman sa Batangas Pier. Dahil wala silang karga, nagkaroon sila ng maluwag na espasyo sa loob ng sasakyan kung saan sila namamahinga at kumakain. Pinuri naman nito ang kabaitan ng mga may-ari ng bahay malapit sa kanilang pinaparadahan kung saan sila nakikisuyo na maligo.
Eh, talagang dito na lang kami, natutulog na lang kami, gawa ng, talagang malakas ng ulan, ng hangin. Hindi na po piling gumala. Naranasan niyo na po ba ma-stranded dati? Ang mga nakaraang taon po, naranasan mo namin. So, sanay na kayo? Oo, pero kahit na nasa namin, so medyo may kahirapan din po. Paano po ang ating sanitation? Dito nga po, katunayan dyan sa mga tabing bahay, nakikiusap kami kung mabait naman po sila kung maligo. So, ayun, nakaligo rin ako. Ayon sa Coast Guard Calapan, nasa mahigit 400 umano ang mga stranded na sasakyan. Ngunit ang ibang maaaring umuwi ay umalis muna sa pila kung kaya't mas kakaunti kumpara sa nasabing bilang. Ang mga sasakyang nasa holding area. Samantala, balik na sa normal ang biyahe ng mga barko sa pantalan ng lungsod ng Calapan matapos na mawala ang storm warning signal. Ayon kay Acting Port Services Department Manager Leo Romero, nagumpisa ang biyahe alas 12 ng hating gabi araw ng Huwebes, ika-13 ng buwang kasalukuyan. Anya pa, nagkaroon naman ng problema ang biyaheng Batangas to Calapan Port dahil sa pagkawala ng kuryente. So nakansel ang biyahe natin ng tanghali ng Tuesday. Then nag-resume ang trip natin ay kaninang alas 12 ng hating gabi. So, pero yung operation natin, gusto kong ipaalam na departure from Calapan to Batangas Port lang. Kasi ang nangyari, pag may typhoon, wala tayong vessel dito sa Port of Calapan. Talagang nagtatago yun sa Puerto Galera. So, nung malit na yung typhoon, yung mga barko at roro vessel na nasa Puerto Galera, nagpuntahan lahat sa Port of Calapan. So, nag-umpisa na silang magkarga ng mga vehicles at saka mga tao papuntang Batangas. Pero ang nangyari, dapat kasi 12 midnight din mag-uumpisa ng biyahe yung Batangas to Calapan. Pero ang nangyari, hindi tayo lamang ang nakakapagbiyahe ng pamula Calapan hanggang Batangas dahil sa ayon sa taga-operation doon, medyo run out sa kanila. Tapos, kaya hindi sila nakapagpaumpisa ng biyahe na papuntang Calapan. Officially, nagsimula yung biyahe nila kaninang alas 6 lamang ng umaga. Nag-umpisa tayo magbiyahe alas 12 ng hating gabi. Kaya nung mga alas 5, parang wala tayong makikita ng walang operation. Akala wala na naman biyahe. Pero naantala lamang nga dahil wala silang kuryente. So wala namang recorded na nandabig sa facility sa Port of Calapan. Sa Port of Abra, meron din namang stranded na passengers. Almost 47. May ilang mga rolling cargos. Wala nung typhoon pero hindi pa rin mag-resume ang trip doon dahil nga malakas ang alon. Anya pa, wala naman gaanong napinsala sa iba pang pantalan sa Mindoro. Sa panayam naman kay Port Police Superintendent Emmanuel Peña, kaugnay ng daloy ng trapiko sa loob ng Calapan Port, hindi man masyadong mahirap ang pamamahala dito dahil katuwang nila ang kapulisan ng lungsod sa panguna ni Chief of Police Superintendent Glicerio Cancilao. Hindi naman masyadong mahirap kasi meron nga kaming coordination sa Chief of Police ng Calapan, si Colonel Cancilao, na hinold nila yung mga truck buses doon sa 5 para ika nga huwag naman mag-clog dito sa ating port. Now, since na nag-resume na ang biyahe since 12 a.m. ay nabawas-bawasan yun. Kaya lang, yung umalis kanina na 5 barko ay ngayon lang nagdatingan ulit yung kumbaga yung galing ng Batangas kaya nagkaroon ng problema sa Batangas. So far, although marami itong mga truck natin at mga pangarga, nakokontrol naman natin yung traffic. Antabayanan ng iba pang mga balita makalipas lamang ang ilang paalala. Mula sa PCSO, Bingo Milyonaryo, Bingo 3, BIN, premyo 2,000 piso. Bingo 4, BING, premyo 20,000 piso. Bingo 5, BINGO, jackpot 150,000 piso. Bingo 6, BINGOM, jackpot 4,000,000 piso. Bingo 2, OM, premyo 4,000 piso. Tumulong at manalo, maging milyonaryo sa 5 piso. Available na sa Bingo